Yaring Quad Committee ang former President na si Rodrigo Duterte kung ito'y dadalo ngayong araw sa patuloy na investigasyon ng Kongreso patungkol sa mga aligasyon ng madugong pagpatay noong panahon ng drug on war, Benny Abante, sinupalpal ng maraming netizen. Ayon mismo sa maraming Pilipino, mas gusto na raw nila ang lider na napagmumura o palamura kaysa sa mga taong nagbabalad kayo at puro pagnanakaw lang raw ang ginagawa sa gobyerno. Marami ang mga Pilipinong nag-react at hindi sumang-ayon sa Manila Representative na si Congressman Benny Abante matapos itong pagbantaan ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte at pagsabihan na umayos raw ito pag dumalo sa Quad Committee hearing na dumidinig ng mga di-umano'y aligasyon ng malubhang pagpatay sa kanyang panahon noong ito'y nangangampanya laban kontra droga. Hindi nagustuhan ng maraming netizen ang tila taas raw ng ihi ni Abante para pangaralan at di-umano'y pagsabihan pa ang dating Pangulo. Pinaalalahanan ng maraming Filipino voters ang naging kongresista ng Manila na si Benny Abante na para sa kanila, mas gugustuhin raw nila ang palamurang Pangulo pero maraming nagagawa sa mga Pilipino. Hindi raw tulad ng mga pulpol na politiko na hanggang ngayon tila kumakamkam lang raw ng pera ng mga tao. Ayon mismo sa public post ng isang netizen online, gusto namin ng palamura na may nagagawa kaya sa mga feeling matino, puro naman pagnanakaw ang ginagawa sa gobyerno. Sana naman tablan ng hiya itong si Benny Abante. Bukod sa hindi na siya worth it tawaging pastor, wala siyang karapatan to dictate everybody to act on their Quad Committee dahil bukod na wala silang na-accomplish sa ginagawa nila, wala silang kwentang mga public official. Diyos ko, siya pa talagang may ganang mag-utos kay Duterte na umayos kapag umattend ng hearing. Bakit? Matino ba siya? Sa dami nga ng tao sa Maynila, may naging matino ba siyang programa? Para naman tayong naglolokohan. Hindi porket ikaw ay nagsasabing pastor, mabuti na ang kalooban mo. At busilak ang iyong puso. Well, to be honest, si Abante ang pastor na nakakahiyang maging pastor. Aside from his obvious unexplainable wealth, marami ang tinatagong baho. I don't know if people hear this already, pero sabi ng dating PCSO official, may kasong child abuse yang si Abante at hanggang iyon, pinagtatakpan lang daw ata. The audacity of him preaching to people that he is servant of God pero may ginawa palang masahol pa sa demonyo. Kaya please lang no, Abante, ikaw ang umayos. Sa dami ng sinasabi mo, ikaw pala tong masahol pa sa hayop. Tandaan mo, ang nagbabait-baitan, mapupunta sa langit-langitan. Kaya hindi lahat ng nagpapakilalang banal, tunay. Mas gugustuhin na namin ang palamura, at least nagpapabago ng maraming buhay. Let's kayo. Unquote. Naggulat ang maraming netizen sa naging revelasyon na ito kung saan dating PCSO official ang nagsiwalat ng di umanay baho ni Benny Abante. Dahil lamang sa tila pagtirada nito muli kay Pangulong Rodrigo Duterte, nasiwalat raw ang matinding sikreto ng Manila Representative. Ang tinutukoy ng nasabing netizen na dating PCSO member ay ang kilalang official na si Sandra Cam, kung saan matapang na isiniwalat ito ang di umanay itinatagong lihim ni Benny Abante. Sa kanyang naging recent interview, sinabi mismo ng former PCSO executive na nakarating sa kanya na di umano'y ang baho ni Benny Abante ay pinagtatakpan lamang raw ng kongresista. Di umano'y partikular na dito ang kasong child abuse na isinampas sa kanya. Tunay nga raw na hindi lahat ng nagbabait-baitan ay talagang dapat paniwalaan dahil marami sa kanila mapupunta lang sa langit-langitan. Narito at panoorin ang full interview ng isa sa mga kilalang PCSO executive na si Sandra Cam kung saan matapos patutsadahan ng Manila Congressman na si Benny Abante ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte na huwag raw sanang magmumura kapag umattend ng Quad Committee mamaya. Dahil bukod sa hindi na raw ito sinang-ayunan ng maraming Pilipino, mas gugustuhin pa raw ng taong bayan ng pangalamurang Pangulo pero may nagagawa para sa maraming tao.
Hindi yung mga kapwa-kongresista na nakaupo sa pwesto, wala raw ibang alam kundi ang magnakaw sa gobyerno. Bukod kay Abante, baho rin ang asawa ni Stella Kimbo, isiniwalat ng former PCA executive na si Sandra Cam. Panoorin ang full video. Reaction doon sa sinabi ni Congressman Marcoleta na bakit sinisingle out si Vice President Sara doon sa mga sa confidential fund. Yun nga, etong mga kongresista, as if they are so clean. Eh, mga bulok din kayo. Isa-isahin natin. Like, itong si Kimbo. Oh, Yeah, Kimbo. you're just a mere teacher. UP ba siya? Teacher ba siya ng UP? Noon naka-tricycle. Ngayon, ano na? Acting like a big, billionaire. Pati mga relo, mga bag, mga pagdadamit niya, yung brooch niya. Saan mo kinuha yan? At saka yung husband niyan may kaso din ng graft and corruption. Ay si Abante. Anong Ito naman si Abante, pastor yan. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako patahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka? O-offeran mo ako ng pera para na ako manahimik? No way. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na may rin kaso yan ng child abuse. Oh. So, ipapacheck ko muna. Pa next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya.